Glory to God. Amen. So, karong buntaga, padayon pa sa atong series, sa atong topic, ang how to become a good and faithful steward. Amen. So, dito kayo ang atong topic karon. Again, faith and faith. Aligning your finances with God's plan. Kay ang pulong sa Ginoo magtudlo kanato karon kung unsaon nato pag-breakthrough ang ato ang giving. Amen. So let us pray. Dalayan mo manigong mga Diyos. Salamat Ginoo sa inyong pagkakaayo sa akong kinabuhi. Salamat sa grasya sa kinabuhi na kanunay mo kami di atuman. Dirinyo ni Lord ang among puso, ang ginhawa na diin Lord karubuntaga ang ginahalad diha kanimo ang among tiguok kasing-kasing ang tiguok huna-huna ang kalag Ginoo na diin Lord makakaon kami sa imong balaang pulong Lord God. Lord, I pray na ikaw maghahatag ka ng langit mong kaalam ug langit mong kahibalo na diin Lord God ang imong mga katawhan, imong ablihan, ang ilang espiritu man huna-huna, espiritu man kasing-kasing na diin Lord ang imong mensahe na gusto nimong ipadayag karong butaga Ginoo ang kanang masabtan o Lord ug ang kining ikinabuhi o Diyos. Lord, isalin ako diha kanimong tanan kay nasayang ko mawala jud ko'y mahimo kung wala ka sa akong kinabuhi. Ang tanang duol, umaya, ang pinabalik diha kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So, sa atong mensahe karon na ang story bago ta mag-start sa ato ang pinaka-main message. So, ang story na to, naguluhan na siya o one day millionaire. Marang nakadaog sa loto ba? Jackpot. One day millionaire. So, imagine, na ay usa ka empleyado. Ang iyang ngalan mao si John. Nindot kayo sa trabaho o dakop kayo ang iyang mga sweldo. O malipayon kayo siya kung maabot ang petsa na 15:30. Apan ngayon ni Ana, si John, naagi hapoy takulangan sa iyang panginabuhi o sa iyang kinabuhi. Sa dagay, sa rason. Okay. Si John, mauna iyang ang gawin. Mahilig si John muadto sa mga party-party. Mahilig si John mugasto o walay tulong-tulong. Dayon, nahilig po siya mapalit o mga brand new na gadgets. Ha? Then, mahilig po siya mukaon sa mga malahalon na mga restaurant gamit ang iyang mga credit card. So, si John na ay unexpected nga emergency nga problema. Siguro, nagkasakit siya, pero ang iyang gibuhat okay. Nangayo siya og tabang sa iyang pamilya, sa iyang paryente, sa iyang mga amigo, sa iyang mga higala. Muna iyang buhat. So, ang karakter ni John, naglagway ni siya o usa ka poor stewardship sa iyang mga finances. Amen? So, muna siya, naglagway siya nga walay pagbahig sa iyang panalapi nga diin ditugyan kaniya sa Dios. Ha? Wala niya gabahig. Pero sa pikas bahid, another story. Naay usa ka single mother. Ang iyang ngalan si Maria. Si Maria naay duha ka trabaho. Iyang trabaho sa adlaw usa siya ka tendera. O sa kagabi usa na pud siya ka babysitter. Aron sa pagtagbo sa panginahanglan sa iyang mga anak. Si Maria kanunay siya nga gibahin-bahin niya ang iyang mga expenses kada adlaw. Ang iyang giuna mao ang iyang
iyang tithes, ang iyang offering, o ang iyang panghatag sa mga misyon. Diba? Sunod niya na ang iyang mga balaran, sa iyang renta, sa iyang kuryente, sa iyang tubig, o sa iyang mga balon, sa iyang mga anak o allowance. So si Maria, usap mo ni siya ka-volunteer sa church nga diin nagtaglo siya kung unsaon pagdumala sa panalangin. Amen. So si Maria nag-demonstrate ni siya kanato nga usa ni siya kag good steward nga pinilayan sa iya finances. So si Maria mao ni siya ang nagbulagway nga diin usa siya ka mahinatagod nga babayi luyo sa iyang kalisod, luyo sa ilang kakulangan sa iyang kwarta apan naghinubra noon ang iyang mga panalangin. Amen. So karon atong tun-an ang mga kinabuhi sa mga Macedonian believers. Diri sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 7. So, ika nga ang atong title sa atong message karong buntaga is Aligning Your Finances with God's Plan. Okay. So, giving is an essential part of Christian life and worship. Bisan ang mga Macedonian churches nakasinabi og kalisdanan, kalisod na ilang isagubang apan malikayong gihapon sila nga punghatag under examples naghatag kanato og upat ka key principles nga about Christian giving that we can apply today. Upat ka yawi. Okay. Ang unang yawi is give sacrificially. So, atong pasahon is in verse 1 and 2, nagaingon diha, mga igsuon, buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa mga simbahan dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Diyos. Gisulayan sila pag-ayo, pinaagi sa mga kalisdanan na ilang isagubang apan ang ilang kalipay labihan kadako ug tungod niini naghinapin ang ilang pagkamahinatago bisan sila mga kabus kaayo. Amen. So the Christian in Macedonia, they give sacrificially. Naghatag sila og sakripisyo tungod kay na sinabi nila unsaon pag kinabuhi pinaagi sa grasya sa Diyos. Amen? Pinaagi sa grasya sa Diyos. So, malipayon silang muhatag, pinaagi sa gugma, sa ilang tagsa-tagsa ka, kasing-kasing, bisan naman nakasinabi sila o kalisod. Okay, so sa may mga pagtulungan niini nga atong makatunan sa mga taga-Macedonia. Okay, giving is not about how much you have, but about God's grace at work in your heart. Dili pa ingon nga ito nga, ulang pa na ito nga, madako ta, bago ta, muhatag. Karon pala pagdaan, ato nang sugdan, kung usay na ang kanato, ato na sugdan o paghatag sa kinasingkasing gayon. Okay. Giving is a result of God's grace, not personal wealth. Diba? Grasya sa Ginoo ang paghatag. Kaya kung wala tay grasya sa Ginoo sa atong kasing-kasing, dili kita makahimo paghatag. Amen? Then, they give sacrificially, not by circumstance. They give despite of trials. They give proving that generosity is not about comfort, but giving is about
commitment. Ha? Commitment. Ang paghatag, isa ni siya ka pagkumitar sa atong kinabuhi. So, unsa di ay ang atong commitment nga giluwas na sa atong Ginoo nga atong na Diyos. Diba? Unsa di ang commitment? So, ang atong commitment is ang atong pagpangalagad sa Ginoo. So, giving is a part of our commitment. Ang paghatag, usa ni siya ka bahagi o parte sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Diba? Daghan ng klase pagpangalagad sa Ginoo. Pero ang paghatag, usa ni siya ka parte sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Pwede ra po iabot na ng atong pag-worship, pagdawit. Diba? Parte gihapon na siya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Then, nakahinungdaw ba mo sa story kabayan atong usa ka balo? Tas siya naghatag og duha ka coins o katong mga dato, naghatag pud sila og mga sobra sa ilang mga bahagi. Hinungduman ninyo ato? Okay. Jesus called his disciples and point out that the poor widow, despite her poverty, has given more than all the others. Diba? Katong balo, bisan siya pobre kaayo, lisod ang iyang kinabuhi, apan iyang gihatag sa templo kung unsay naa kaniya o kung unsay naa sa iyang panginabuhianan. Diba? So, ang ihatag sa balo, mao kini ang ginatawag nato og sacrificial giving. Diba? Tungod iyang isakripisyo ang iyang kinabuhi o ang iyang panginabuhi. Okay, halimbawa, sa atong panimalay, naamag tayo mga silingan sa so, ang atong silingan ni duol ka na to. Namulang o bugas. So, ang atong bugas, gamay na lang. Mo na lang na 2 ka kilo. So, kanang 2 ka kilo, i-credit na para sa atong mga pamilya, sa atong mga anak. Kaya, kumbaga, pareho na ako, daghan man yun ni sa una. Diba? At unom akong anak, tapila na sila. Minyo ang upat. So, ikulo, tas kaning 2, 12. So, dili kaigo ang bugas kung hatagan pa na ko ang among silingan. Apa? Tungod kay nahigop na ka sa Dios, kanang 2 ka kilo, ato nang gibahin o atong ihatag ang 1 ka kilo ngadto sa atong silingan. Diba? So, kanang 1 ka kilo, mahigo na lang ang nabilin, mao na lang ay atong buhaton niya, paigo-igoon na lang nato na siya sa atong pamilya. So, kung saan kay atong buhaton para maigo na siya. So, atong nalaman na siya nga lugawon. Diba? Sa dihang gilugaw na nato ng ato ang 1 ka kilo nga nabilin, nakahatag pa jud ta og 1 ka kilo ngadto sa atong silingan. So, na paambit nato ang atong panalangin ngadto sa atong isika magtutuo. Tungod kay gihigugma
yes, amen daw. Ingon si Gilbert. Okay. So, naatay ikaduha. Motong ato una is give sacrificially. Ang hatag ta sakripisyo nato ang atong kaugalingon. Okay, ang ikaduha is letter I. Initiate generously. In verse 3 and 4. So, basahon nato. Makapamatuod ako nga sumala sa ilang maarangan ug sa labaw pagani ni Ana, naghatag sila gikan sa kaugalingon nilang kabubuton. Mihangyo sila kanamo ug gani nabugos na tugutan sila pagtabang sa katawan sa Dios dito sa Macedonia. So unsa may buot ipasabot niini? So ang mga Macedonian believers naghatag sila gikan sa kaugalingon nilang kabubuton. Walay nagsugo, nag-initiate na yun sila. Tungod, usa ka kalipay sa alagad. Halimbawa, usa ka kalipay sa alagad sa Ginoo nga o magbalantay o pastor nga. Halimbawa, naatay kami nga EGR this coming April 17 and 18. So, nainuinuan nga gusto na akong buhatag para sa atong EGR. Diba? So, sa atong EGR, nanginahanglan dito ang mga finances, anak, para sa atong mga participants, para sa pagkaon. So, usa ka kalipay sa usa ka alagad sa Ginoo. Kung naa siya'y kauban nga nag-initiate o nagpusang loob sa paghatag sa buluhaton sa Ginoo. Kay nga naman, kung ang usa ka tawo, malipayon siyang naghatag, nagkabubuton jud niya. Kinsa may panalanginan, anak? Ikaw ro ihapon nga naghatag. Diba? Ang panalangin ni Ana, dili maadto sa atong silingan, kundi kita mismo nga naghatag alang sa Ginoo, mao'y panalanginan sa Ginoo. Amen? Nakuhanan nyo ang initiate generously, kanabang kusang loob, kung kabubuton jud nato nga muhatag. Wala tagi ubos, wala tagi sugo. So, maunay na iya sa mga Macedonian believer. Naa sila'y kusang loob. Na kusang loob na naghatag sila gikan sa kaugalingon nilang kabubuton. Okay, so unsa may application ni Ana nato. So ang matang usa mahimong manghihatagon, dili na ta magpaabot na may trahedya bago buhatag. Diba? Ay alam ko ba usa ay bago mo tabang ay kanana nagtinga na. Bago mo tabang problemado na. Bago mo tabang naihulukot na niya o hangyo. Diba? So mao na nga kinahanglan i-practice nato na kita mahimong manghihatagon. Okay. Giving generously is not obligation, kundi kinaugalingong paghatag. Dili natin na siya obligasyon. Diba? Kung dili, kaugalingon, kabubuton, kusang loob ang natong paghatag. Ika nga, it's better to give than to receive. Amen? Mas maayo nga buhatag kaysa pagdawat. Halimbawa, wala doon pa ba nato nga na'y mamatay bago katamutabang? Na ay kasabihan nga, aanin pa ang kabayo kung katay na, ay, aanin pa ang damo kung katay na ang kabayo. Anak, may mukhaon na nagsagot? Wala na. Diba? Wala may mukhaon nagsagot kung katay na ang kabayo. Amen. So, mauna siya ang atong ikaduha. Initiate generously. So, ang atong ikatulo, letter B, view giving as a privilege. View giving as a privilege. In verse 4, letter A, nag-ingon siya, mihangyo
because they saw it is an opportunity, not a burden. Oportunidad na to ang paghatag. Hindi siya kabuhat. Giving is a privilege to partner with the Lord in His ministry. So, ang paghatag, mauni siya nga privilege nato na mga partner nato ang Ginoo alang sa iyang mga buluhaton. Nakabagay mo kung mohatag ka sa buluhaton sa Ginoo, the more ka panalaginan ka sa Ginoo, dili mag-ingon nga ibalik sa Ginoo ka ng salapi na iyong ihatag karon kang dayon. Daghang pero ang Ginoo nga ibalik niya ang atong paghatag kaniya sa atong panglawas, our physical health. Diba? Usa na siya kadakong pabor sa Ginoo kanato nga kita himsog ang atong panglawas. Diba? Wala kay sakit. Makaadto ta bisag asa nato nga lugar nga gusto natong adtuan. Kanang malipayon ta tungod na ay kalinaw ang ato ang sulod sa atong kasing-kasing. Usa na siya mapabor mga igsuon. Di lang ingon na kumuhatag ka ibalik sa Ginoo finances ko. Dili daghang aspeto ang gusto sa Ginoo ibalik na nato ng panalangin. Sa atong emosyonal, sa atong kaayuhan. Pero ang pinaka-the best yun, ang atong spiritual. Amen? So, maunay ginaingon diha nga kung muhatag ta, makita sa Ginoo nga usa na siya ang pribilehiyo nato. Diba? Kitang pinagitagaan o pribilehiyo sa Ginoo nga muhatag ta sa iyang mga buhaton. Amen? So, kani, willing ta nga muhatag kung tabang, dili kay sa pressure o gigugusta nga muhatag. Okay. So, naatay biblical examples din. In Genesis chapter 40, nakahinungdo mo kabahin sa gibuhat ni Abraham. Si Abraham ipaghira, tabangan niya si Lot. So si Abraham naghatag og ikanapulo kay Melchizedek. So si Melchizedek nakabalo mo nga the highest priest na siya. Nihatag siya og iyang 10% kay Melchizedek sa tanan niyang nailo agi pasalamat sa kadaugan nga ihatag sa Dios kaniya. So kanang paghatag ni Abraham kay Melchizedek, dili man ingon niya si Melchizedek ang iyahang ipasalamatan, kundi ang Ginoo. Amen? Ang Ginoo ang iyang ipasalamatan tungod kay nakadaog siya, nagmadaugon siya sa iyang laban. Nahimok siyang victorious tungod gitabangan siya sa Ginoo. Mao nga naghatag siya og ikanapulo nga bangit sa iyang nailog ngadto kang Melchizedek agi pasalamat diya sa Dios. Amen? So makahimo ko ta ana. Hallelujah. So then letter E o ang ikaupat na to na Yahweh. Entrust everything to God. From verse 3 to 5. I-entrust na to, ihatag na to ang tanan ngadto sa Ginoo. So verse 5 na lang ang pasahon. O ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug unya isig pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Gituman usab nila kami. Amen? So, i-entrust ang tanan
Diba? Ang atong kaugalingon, atong unang gihalad diya sa Ginoo. Amen. Diba? Gihalad nato ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mo'y ginaingon niya diya sa Roma 12 na ang atong kaugalingon silbi buhing halad. Buhing halad na makapahimuot kaniya. So maunay nahitabo sa mga taga-Macedonia. Ilang gihalad ang ilang nga kaugalingon. Okay. Then, through generosity comes first surrendering to God. Diba? Pinaagi sa atong paghatag, mauni siya ang usa ka pamaagi na ang atong kaugalingon atong gi-surrender ngadto sa Ginoo. Amen? Gi-surrender nato ang tanan sa Ginoo. Pinaagi sa atong paghatag. Ang paghatag sayo na kaayo nga wala kay ipaabot na balos. Mauna siya, kung naagani ang grasya sa Diyos sa ato ang kinabuhi, kung naagani ang grasya sa Diyos sa atong kasing-kasing, kanang paghatag, sayon ra kaayo. Apan, lisod kaayo ang paghatag kung dili ta makasabot sa gugma sa Ginoo. Dili na to na siya masabtan. Anong muhatag man ko? Diba? Yang kinahanglan man gani nako. So, kung atong sabton, diha sa atong paghatag, diha ta panalanginan sa Dios. Amen? Kay ang pulong sa Ginoo na ingaingon na, the more you give, the more you receive. Diba? Then, anong latawon diri sa Mateo 6:24? Kung usa ni siya nga klase nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang Dios ang bahandi. Nagaingon ang pulong sa Ginoo diri sa 24. Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. So unsa man yung duha ka agalon diri? Ang Dios ug ang salapi. Kay mahitabo kayo na tuntan niya ang usa o ang usa iyang higugmaon. Uunungan ang usa o ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios o sa salapi. Diba? So kung kita natay mga bahandi nga gihatag sa Ginoo, panalangin nga gihatag sa Ginoo, ato na nga i-release. Kay nga naman, damor na i-release nato na siya, damor nga panalanginan ka sa Ginoo. Halimbawa, kana, ang imong panalangin gikan sa langit ay abri imong amor. Tapos diri sa tikas abri mo. Diba? Ang panalangin mo, flora din na siya. Apan, kung ang panalangin gikan sa Ginoo, tapos kanin imurang gitingdog, ana siya. So ang panalangin o sa mahitabo, imong gitingdog dire. Wala na siya nag-awas karon. Kay nga naman, puno na, sarado na. So dili na ka makadawat o daghan pang panalangin tungod kay diri sarado naman. Apan kung atong abrihan, ang atong kamot o ang atong pagkamag-ihatagon, ang Ginoo kanunay jud nga magpadagayday sa iyang panalangin. Amen. Nakuha na to, nasabtan na to na siya, mga igsoon. So palakpakan nato kuno ang Ginoo. Hallelujah. So, nindot kaayo ang mga pagtudlo sa Ginoo kabahin sa paghatag. Diba, nag-ingon ang kadaghanan na kung magwali ka kabahin sa paghatag, boring. Pero para nako, ang paghatag is a blessing. Usan ni siya ka challenge sa atong kinabuhi. Kay kinahanglan nato ni siyang i-break
Ginoo kay siya ang tag-iya sa tanan ug anaa kaniya ang tanan. Amen? So ang atong buhaton, I will entrust everything to God. Amen? So ay ka sa atong application. Okay. Check your heart. Check ako ng atong kasing-kasing. Are you giving out of love or only an obligation? Muhatag ba ta? Pinaati sa atong gugma? O muhatag ba ta kay tungod kay obligasyon nato sa paghatag tungod kay mga anak pa sa Dios? Amen? Then, do you see giving as a privilege or a pressure? Nakita ba nato nga ang paghatag usab ba ni ka pribilehiyo o usab ni ka gibug-aton o bug-at para sa ato ka? Then, number 3, does it belong to God or to the world? Iya ba ni sa Ginoo or iya ba sa ato ang buhat yun nga kanang bahanti nga akong giilang nga maugid ni akong ugalon. Amen? So challenge. What is holding you back from fully trusting God with your finances? Kung saan nakakawid yun diha nimo karon din suon. Nga kanang para sa Ginoo dili na mahatag. Ay nag-ingon ng pulo sa Ginoo, ang iya sa Ginoo atong ihatag yun. Diba? Kung imo pa yun. Diba? So, ang atong conclusion, a challenge to give. G-I-V-E. Give. Give sacrificially. Step out in faith even when it is hard. So, maglakaw din ka, tingam ta. Sa atong pagtuo, bisan lisod kaayo, lisod ba yan ang sacrificial giving? Isa'y makaingon niya sa'yo lang ng sacrificial giving. Muna siya pinakalisod sa tanan, sacrificial giving. Sacrificial yun yung kaugaling mong pag-ihak sa uwan. Okay. Letter I, initiate generously. Be proactive generosity. Active ta sa paghatag. Dili na hulaton pa nato na naimong hinahanglan bago tamo hatag. Amen? Then, letter B, view giving as a privilege. See giving as an honor, not a burden. Atong lang taon nga ang paghatag nato, usa ni siya ka pinakamaayong panalangin sa Dios. Dili na siya bugat. Ba? Usa ka pribilehiyo ang paghatag. Ganahan baka nga ikaw ang hatagan tungod na kay nawala sa imong pamilya, nawad-an tag-usa ka minahal sa kinabuhi sa imong pamilya, ganahan ka anak, udawat ka pero nawala ang imong usa ka minahal sa kinabuhi, or ganahan ka nga muhatag ka. Para na ako, ganahan ko muhatag na lang ko. Diba? Mas maayo na muhatag ka ngadto sa nang hinahanglan kaysa magpakitluoy pa kanimo katong tao ka nang hinahanglan. Amen? Then letter E, entrust everything to God. Trust Him completely with your resources. So isalig nato ang tanan sa Ginoo. Ang tanan-tanang butang nga naa diri sa kalibutan iya sa Ginoo. Ba? Wala kay katuwa kundi gipiyalan lamang ta sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, sa atong pusong, sa atong gininhawa, sa atong panalapi, sa atong mga gipuy-an, sa atong mga atong mga goods. Diba? Ipiyalan lamang ta sa Ginoo. So ang tanan-tanan atong isahalin sa Ginoo, atong i-entrust sa Ginoo. Amen? So, inungduman nato ang mga igsoon. Remember, God honor a cheerful giver. Amen? So, naamatay nakuha ang among apat na prinsipyo. Ang una,
privilege ang ikaupat mao nga i-trust everything to God. Amen. So palakpakan na to ang Ginoo. To God be the glory. Manindog ng tanan, let us pray. Atong pangayoon sa Ginoo nga mabaka breakthrough ta karon sukad nga nadungog na to ang mensahe o ang pulong sa Ginoo nga iyang gitudlo na nato. Hallelujah. Hallelujah. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, ikaw ang Diyos nga gamhanan sa tanan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Diyos na tag-iya sa among kinabuhi, kusog gininhawa ug ang tanang-tanang butang nga among kinahanglan diri sa yuta. Lord, nagpasalamat ako diha kanimo Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag kanamong tanan karon o Diyos. Lord God, ang akong mga pag-ampo diha kanimo Ginoo nga ikaw mismo Lord God muhika sa among tagsa-tagsa kahuna-huna o kasing-kasing Ginoo nga mag-breakthrough namo Lord God ang paghatag Ginoo. Nasayod ko Lord na usa ni siya Lord kalisod na pamaagi Ginoo para kanamo Lord God. Apan kung naa kanamo Lord God ang grasya nimo Lord God na imong gihatag, imong gipapuyo diri sa among kasing-kasing sa among kinabuhi Ginoo. Dili kami malisod Lord God sa paghatag diha kanimo sa mga panalangin nga gusto namong ibalik diha kanimo o Dios. Lord, salamat Ginoo nga kanunay ka Lord nga nagapalangga kanamo Ginoo tungod sa imong gugma diri kanamo o Dios. Imo kami gitudloan Ginoo nga mahimo kami manghihatagon ngadto sa uban ang isig na magtutulong God. Bisan pa man Ginoo ngadto sa mga tanang katawhan Ginoo nga nanginahanglan ug tabang Lord God. Daghang kayong salamat ang tanong dungog himaya ang ginabalik niya kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, no? Nindot